Why can't we all just get along? Maybe it's time you sent back your son to show us how to love again, how to love again. Kung meron ng isang taong pipigil sa magandang pangarap ng Diyos sa buhay mo, ay ikaw yun. Ulitin ko ha, sabi ni John Maxwell, meron tayong tinatawag na self-imposed limits. Ibig sabihin nyo, tayo yung naglilimita sa ating sarili, kaya tayo ay hindi nagpa-progress at nagagawa yung magandang pangarap ng Diyos. Ngayon ganito, ang tanong, bakit yung magandang pangarap ng Diyos sa atin ay hindi nangyayari? Pag-uusapan natin dito ngayon, alam nyo, sino yung mga nakakapanood ng mga K-drama? Grabe na. Alam nyo ba, mga K-pop di ba itong mga nasa BTS, I don't care whoever they are. My only hope is this. Karamihan ng mga drama sa buhay, listen, karamihan ng mga drama sa buhay, siya ang nagiging hadlang para di ka umusan. Yung magandang plano ng Diyos sa'yo, hindi masunod dahil masyado kang focus sa mga drama ng buhay. Now, yun ang sagabal kung bakit ang magandang plano ng Diyos ay hindi natutupad. Ngayon tanong, kailan nangyayari? Yun ang pag-usapan natin. So let's open our theme for today. When human drama tries to destroy God's dreams. Kailan yung mga drama ng buhay ay sinusubukang wasakin ang mga pangarap ng Diyos para sa iyo. Ang dami natin human drama, ang dami, maniwala ka. Ngayon, with all the fonts, kita yung mga sizes ng mga letra dito, di ba? Anong letra dyan ang pinakamaliit? God's, di ba? Kasi ang Diyos, hindi mo na makita sa dami ng iyong drama sa buhay. Hindi mo na makita ang Diyos, yung pangarap niya sa iyo, sa dami ng iyong drama sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Ulitin mo, sabihin mo, makinig kang mabuti. Yan. Ang dami kong points, lalapag ko lang dito sa bulbito, ha? Hindi ito pang-offering. Mabigat lang sa bulsa. So, when human drama tries to destroy God's dreams, marami tayong mga drama sa buhay natin na nagiging dahilan para hindi mo na nakita ang pangarap ng Diyos. Why? Sapagkat masyado tayo nakafocus sa lahat ng mga problema sa buhay natin. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ulit. Ano yung true and proper worship? Yung offering your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Kita-kita nyo agad yung requirement na sinasabi ng Bible na true and proper worship, living sacrifice, holy and pleasing to God. Now, ituloy natin sa verse 2. How do you think you can offer your life as a living sacrifice, holy and pleasing, if you do verse 2? Ano yung verse 2? Do not conform to this world. Kasi kapag ka nakikikonform ka sa takbo ng mundong ito, you cannot. No? Hindi mo ito masusunod. You do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, tuloy natin yung next slide. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought. Yan. Pag nagdadrama tayo sa buhay, hindi mo alam, kahit naaawa ka sa kwento mo, ay nagmamalaki ka. Mamaya po, lilinawin natin yan. Masyado matingin ang sarili na, masyado mataas ang tingin natin sa sarili natin, kahit ang kwento mo ay nakakaawa ka. Now, we will try to dissect this by the help of the Holy Spirit. Sabi ng Bible, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Ito din naman sabi niya, kung katawan natin, may iba-iba tayo ng function, may kamay, may paa, may kanya-kanya function, iba't ibang part. Sabi niya, verse 5, listen verse 5. So, in Christ, ganun din in Kristo, so in Christ, we, though many, kahit na marami, sabi ng Bible,
form one body. Isa lang ang kanyang katawan. And each member belongs to all the members. We have different gifts. Iba-iba tayo ng kaloob. According to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Now, lahat yan gifts. Lahat yan, nagpa-function ng Christian na kahit isa man lang dyan. Pero hindi mo na ito makita. Hindi mo makikita kasi nakapokus ka na sa human drama. Hindi ka na pinakikinabangan ng Diyos yan. Kasi ang nakikita mo lang, drama mo sa buhay. Now, let's open our Bible ulit. Umpisa natin verse 1 and 2. Gusto ko lang basahin ulit para maintindihan niyo. Before we pray. Therefore, I urge you. Pag sinabing therefore, this is the conclusive part ng kanyang points. Kumbaga, ito si Paul, sinasabi sa dami ng sinabi niya sa verse 1 hanggang verse 11, pagdating sa chapter 4, binibigyan niya, nira-wrap up niya. Kumbaga, in conclusion, ang mga sinabi ko, ito lang yan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yun ang tunay na pagsamba. Yung pag-aalay mo ng iyong buhay sa Panginoon, banal at kasiyasiya, sabi niya rito, yun ang tunay na totoo at tamang pagsamba. Ngayon, 2, do not conform to this world, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ito yan mo. When the mind is not transformed, you will continue to live the old life. Pag hindi na bago ang iyong isipan, patuloy ka mabubuhay sa dati mong buhay. Kaya, kahit Christian ka na, bakit ganito ako? Because you're still following the pattern of this world. Kaya kailangan nito ma-renew. Hindi sinabi ng Bible na do not conform to the pattern of this world but be transformed by the, hindi sinabi na replacing your mind. You cannot replace your mind. Hindi sinabi na by removing your mind. You cannot remove your mind. Only by renewing your mind. And it's the Holy Spirit's job to do it. Pag nabago yan, then you will be able to test and approve what God's will is. Pag na-transform ang isip mo, tatama ang direksyon mo. Hindi ka na mapofocus sa sarili mo, mapofocus ka na sa Diyos. Pagka na-renew na yung mind mo, sabi niya rito, then you will be able to test. Yung testing at approval ng God's will, nag-uumpisa to yung renewing of the mind. How's your mind? Kumusta yung katabi mo? Sabi mo, how's your mind? So, dito sabi niya, pag nabago yung isipan natin, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfectly. Now, gusto ko maintindihan niyo sa verse 2 and verse 1, parehong binanggit ni Paul yung word na pleasing. At ito siya, pleasing, pleasing. Hinahanap ng Diyos ang mga anak niya na naging kalugod-lugod sa kanyang harapan. So tayo muna yung manalangin. Pakitawag lang yung mga nasa room. Baka may mga tao na itong batahin sa pastor's office, let them come in. Dito sa ating sanctuary, let us pray. Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa oras dito. Sa mag-aaral po namin ng mga salita. Thank you, Lord, for your word. Yan ang Panginoon, paunawaan po namin, Panginoon, at pag-aaral ng umaga. We thank you, Lord, for your Holy Spirit, Lord, be with us. Kaming lahat na nandito. Pagpalaan niyo, Panginoon. Spiritually, Lord God, talk to us, communicate with us, speak to us, Lord God. At ang man, Panginoon, ang nais mong mensahe iparating sa bawat anak mo naririto, Lord God. Without your Holy Spirit, Lord, there will be no victory with this. Kaya, Lord, we are inviting your Holy Spirit, Lord, to please be with us. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Paparangalan ang iyong pangalan, maitaas na buong ingat ang iyong pangalan. Salamat po, Ama. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, may parapan natin sila. Lakas nyo naman. Okay, so, punta tayo sa first main point natin. Ano ulit yung ating title? Kung inyong natatanda kanina? Thank you, pupils. Okay, so when human drama tries to destroy. Alam nyo, yung magkaroon ka ng problema sa buhay, drama yun, okay lang yun. Pero kung minsan yung drama, it will try to destroy. Susubukan niyang wasakin ang magandang plano na niya sa buhay mo kasi gusto niya na di mo niya mag-focus ka na mag-focus sa drama sa buhay. Kawawa ka naman, agrabyado ka, hindi fair ang buhay.
na lagi na nandun sa dihadong bahagi. Ganun lagi ang focus nito. Ngayon, gusto ko tingnan ninyo na itong human drama, pag yan ka nag-focus, hindi mo na makikita magandang mga pangarap nito sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be ready. Fasten your seatbelt. Sabihin mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Okay, number 1. Ito tayo sa verse 2. Ito yung sabi niya, no? Do not conform to the pattern of this world. So, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo ito, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able. Kailan nangyayari yung then? Then you will be able, sabi niya, pag nagkaroon ng renewal of the mind. Alam niyo, if you want to change your action, change the way you think. Without changing the way you think, you cannot change your actions. Kasi maliban lamang na tama ang pag-iisip natin, doon lamang nagiging tama ang ating mga desisyon sa buhay. Pag mali ang takbo ng isip natin, kaya sabi ng Bible sa Colossians 3:16, sabi niya rito, na hayaan yung manahan sa inyong puso at isipan ang mga salita ng Diyos. Pag hindi ka puno ng salita ng Diyos, wala kang ipangungontra sa mga offer ng mundo. Patuloy na susunod at susunod at susunod sa gusto ng mundo. Now, tingnan. Do not conform to the body of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ngayon, pag na-renew ka yan, then you will be able. Tingnan nito, ha? So, kaya ako, sunod pa rin ako ng sunod sa pattern ng world, kasi hindi ko pala nare-renew yung mind ko. Hindi nyo pansin? May mga sistema ang mundo na kung minsan nakukumpya natin. At mapapansin mo yan, kung paano tayo ng buhay araw-araw ngayon, then you will able to test and approve. Ano ba ang aprobado kay Lord? Ano ba ang acceptable kay Lord? Kapag na-renew ang mind mo kasi malalaman mo ang salita ng Diyos. Now, ito yung problema natin. When you do things as a Christian, there are things that we insist. So, number 1, na ginagawa ng kaaway to try to destroy the dreams of the Lord in our lives, yun na lang natin insisting. Ano yung insisting? By insisting, ibig sabihin, ipinipilit ng demonyo talaga sa atin ang sistema ng mundo. And sometimes, when you follow the pattern of this world, you also insist this in your Christian life. At hanggang sa lahat ng involvement mo, isisingit mo yan, hindi mo alam pattern of this world yan. Punta tayo sa next slide. Ano ba mangyayari pag sinunod ko yung pattern of this world? Tingnan mo, hindi ka natatanggap ng corrections. Hindi ka natatanggap ng advice sa cell group leader. Kinakausap ka ng cell group leader mo, ginaguide ka. This is the kind of life. Nasabihin sa iyo, anak, ganito gawin mo. Anak, ganito gagawin natin. Ito pa yung sabi ng Bible. Before ganyan ka. Ngayon, ipipilit mo, you insist. Because you have the pattern of this world, hindi mo alam kung paano wawasakin ang mundo ang buhay mo. Now, another click please. Ganyan ang magiging itsura mo. Pagkatapos mo ipinilit ang mga ayaw ng Panginoon, mawawasan ka talaga, gugulo ang buhay mo. Ano ba yung itsura mo? Ano ba yung high na? Dati ka tupa, ano ang high na? Sabog-sabog. The moment you start insisting what God does not approve, you will live like hell. Mabubuhay ka sa mundong hindi nais ng Diyos sa buhay mo. Magugulo ang buhay mo kapag hindi ka sumunod sa gusto ni Lord. Kasi you will continue to insist. Ang dami mong ipipilit. Two things. Remember this. Why we insist what we want in our lives? Two things. Number one, tinatawag na justification. You justify what you want. Ginajustify mo yung actions mo. Ginajustify mo yung gusto mo. Kasi tingin mo, tama ito. Ito mali. We try to justify. So ano kayo mangyayari sa'yo? Hindi ka pasok makikinig sa iyong cell group leader. Hindi ka makikinig sa ministry head mo. Ipipilit mo yung sa'yo. Then prepare for this kind of life. You will continue to insist. That is what we call justification. Number one, in justification, tinatawag na rationalization. Ano yung rationalization? Tinanggap mong tama yung mali. Or you rationalize. Alam mo mali, tinanggap mong tama yun. Okay lang yun kasi you started twisting the Word of God. Marami ang mga humahanga sa mga artistang papalit-palit ng nasa ba, di ba? Kita nyo naman. Pero hinahangaan sila. Ganun di ba dapat ang Christian? Hindi naman sa Christian. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman sa Christian. Pagka minastik ka, huwag ka maniligaw ka, hindi siya maniniwala, mahal mo siya. Mabastag lang siya, ginagawa ka agad. Palipas mo na ng 20 years.
I'm just kidding. So, ito ang maging itsura ng buhay natin. So, kapag mayroon justification and rationalization, look at this life. Pag gumawa ka ng mga bagay na ipinipilit mo na pattern of this world, wala magandang pupuntahan. Sabi mo sa katabi mo, wala magandang pupuntahan. Makinig kayo sa Bible study leader, sa cell group leader, no? Makinig kayo sa kanila. Why? Because they were God's appointed people to guide your spiritual lives. Pero ano nangyayari sa atin po? Ayaw natin. We insist. Atras tayo, atras. Yan. We are insisting. Noong una, you are. Lamang ka ng church eh. Nag-worship ka eh. Nag-Bible study ka eh. Kasama ka dyan. Pero ayaw mo talagang makinig. Sabi nga ng Bible ni Paul, do not conform to the pattern of this world. We are in this world, but we are not of this world. Kumbaga namumuhay tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Sabi sa tayo, hindi ka taga-mundo. Taga-tugatog ka. Taga-malapon ka. Taga-Santo Niño yan. Ha? So ang sinasabi ng natin dito is, hindi ka taga-mundo. Hindi tayo taga-mundo. Kaya dito please, maintindihan niyo sana na isang bagay bakit yung pangarap ni Lord para sa buhay mo, hindi masunod. Masasabi mo nga nakakonsentrate ka sa human drama if you are following the pattern of this world. Yung alam mong mali, sinubukan mong i-justify, ba't ako na tinanggap mo, tama kahit mali. Ang dami nito. Alam naman natin sa Bible, magiging sa mundo ito, kahit naman ang batas natin, pagka ikaw ay napatunayan nagpakasal sa dalawang tao, makukulong ka talaga. That is bigamy. Pagkakaroon ng dalawang asawa. Talaga parurusahan ka. Ngayon, tanong, bakit ginagawa pa rin sa mundo? Kasi na yun ang mundo ginagawa natin, kumbaga yun ang pattern. So yung mga Christians, kumisa, kahit sa mga hinahangaan natin, hindi walang they are living this kind of life. Ano? What are you insisting now in your Christian life? Ito bang ginagawa ko ay part ng pattern of this world? Alam nyo, pag hindi na rin nyo ang mind mo, you will not be able to test, to test and approve what God's will is. Hindi. Kasi ang iyong basis ay laging mundo. Hindi mo tatanggapin, hindi. Bible-based ako. Okay, sige, let's watch your life. Pagbasa natin ang buhay mo. Pag hindi mo sinunod ang sinasabi ng Bible, sa kabila na may marami sa ilang advice, kinukorek ka, tinuturuan ka. Ipinilit mo siya, you're insisting. Punta ka ulit sa next slide. Punta namin yung next slide. Matapos yung i-guide ng yung Bible study leader, sa group leader mo, ministry head ng disciple mo, ayaw ka rin makinig. Then, you watch this. Ito kalalabasan ng buhay mo. Sabihin mo sa kano, ayoko niya. Nobody will decide for it. That's why very important yung ating Wednesday word, importante yung inyong cell group, importante yung online fellowship, kung meron kayo face-to-face. Always talk to your discipler. Ask for guidance. In-appoint sila ni Lord to give you guidance kung paano ba dapat mabuhay sa mundo ito. Pwede sabihin nyo mas matanda kayo sa kanya, pero tandaan nyo ha, kung hindi kalooban ng Diyos, siya na mag-leader mo, dapat wala yan dyan nung dumating ka sa grupo na yan. The reason kaya yan nilagay dyan kasi nais ni Lord na siya ang mag-lead dyan. Alam niyo dito sa nakakatuwa nga dito sa ating church, napakadami yung pinapadala. I really thank God because I know in God's time there will be a great help sa ministry Lord. So, gusto ko magpakita sa dito, nasaan ka dito? Nandito ka ba? O nandito ka na? Kung nandito ka na, it's about time to take a pause. Tingnan mo na, mali ata ito nangyayari sa akin. So, tuloy tayo sa number 2. So, sabi natin, by insisting ang unahan. Number 2, punta tayo sa verse 3. For by the grace given me, sino may sabi nito? Si Paul. Bakit sinasabi ito ni Paul? Remember this. Ang book of Romans was written by Apostle Paul with the objective of reconciling the Gentile and the Jews. Dito ha? So, ang layunin ng book of Romans, bakit yan inilagay ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo sa Bible upang pagkaisahin, pagsamahin ang mga Hintil at ang mga Jews. Ngayon, eto yun. Pareho silang mataas ang tingin nila. Ang tingin ng Jew dahil sila yung bayang pinili ng Panginoon ay nilang makisalamuha sa mga Gentile. Ngayon, sumunod naman, itong mga Gentile. Hindi, sabi niya, kung hindi kami mahal ng Diyos, dapat sana wala. Sabi niya, wala sana itong pakikipagkaisa ng mga Jews sa amin. So, ibig sabihin, both of them having this kind of value sa kanilang mga sarili. Nasabi ni Paul,
For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought. Huwag kayo masyadong magmalaki. Ang tingin nyo sa inyo sa bawat isa inyo. Bakit niya binigyan ito ng emphasis? For by the grace given me, I used to be like that. Sabi mo, isa akong mayabang na tao. Alam ko ang utusan. Hanggang sa dumating ang time, hiniya ako ng Diyos sa book of Acts chapter 9. Kaya alam ko yung pinadalas ninyo. Huwag kayong mayayabang, kayong mga Jew, kayong mga Hintil. Huwag masyadong mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. At sabi niya ito, for the grace given me, I say to every one of you, whether you're a Gentile, whether you're a Jew, dapat naintindihan ninyo ito. Do not think of yourself more highly than you ought. Sino yan? The Gentile and the Jew? Tayo rin yan. Mayayabang din tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din yan. Lakas mo. Sabi mo, ikaw din yan. So, mayabang din tayo. Ngayon, ito masakit. Huwag mo tingnan ng tingnan yung kayabangan ng iba. Alam mo sabi ni Paul? But rather, but rather, think of yourself with sober judgment. Sabi niya, pagmasdan mo, pagmatyagan mo ang sarili mo ng matinding paghatol. Kasi sabi ni Paul, kung titignan mo, nagtitignan yung kayabangan nila, pagmasdan mo ang sarili mo, mas mayabang ka. Sober judgment. Sabi sober, you need to be vigilant. You need to be alert. Yun yung sabihin ng sober. Yung masusing pagmamatsyag. Kung baga naghahanap ko na pagkakamali ng kayabangan niya, tingnan mo sarili mo, mas mayabang ka yan. Yun ang sinabi ni Paul. I used to be like that. Kaya sabi niya, for by the grace given me. Kasi sila pag-usap-usap ng mga Hudyo at mga Hintil, puro sila magaling. Ano mga pasok ng drama? Hindi lang yung insisting. Yung inserting. Lagi mong ipinapasok ang sarili mo na ito ang magaling. Noong ako, ganito ako. Puro na lang yan. Yan sinasabi ng mga Hudyo. Kami mga Hudyo. Kami mga Gentile. They always insert their names. They always insert their credentials. They always insert their previous jobs and previous work and previous businesses. They always insert their previous successes. Human drama yan kasi hindi nakasentro kay Lord. Pag yan nakasentro kay Lord, mahihinga kang buhatin ang iyong mga nakaraan. Kaya nga sabi ni Paul, ang lahat, willing ako mawala, lahat ako ng si Kristo. Lahat ng aking karanasan, lahat ng aking credentials, I consider them as rubbish. Kinukonsider ko sila mga basura lahat. Makamtan ko lamang si Kristo. So yun ang sinasabi lang ganito is, punuin mo ang isip mo ng salita ng Diyos. Mapapansin mo, alam nyo makinig yung mabuti ang Christian na puno ng salita ng Diyos, hindi lagi pinapasok ang sarili niya sa kwentuhan. Sa mga kaawa-awang kalagayan, hindi lagi siya. Pag-pray natin yung Davao. Pag-pray natin yung Davao Doloxin. Grabe yung nangyayari sa Davao de Oro. Sobra-sobra yung pagbaha. Eh, ang gagawin mo, ayaw mo kasama sila. Puro sarili mo. You always insert your own limits. Yung mga kahirapan sa buhay. Pero ang yung pagpuno ang isip mo ng Word of God, you will not do that. Kaya pumapasok dito yung mga kadramahan sa buhay. Ngayon, sabi ng Bible, for by the grace given me, I say to every one of you, kasi dati akong ganyan, sabi ni Paul, ang taas ng tingin ko sa sarili ko, kaya kayo mga Jew at mga Hintil, huwag kayong magmalakihan. You always insert what you want in every communication, every conversation. Alam niyo, huwag na kayo magturuan. Pagbasta nyo lang ang sarili nyo, at makikita nyo kung ano kayo na. Sabi mo sa katabi, ikaw ba yun? So dito, sabi ng lalong sinasabi natin ng Bible, inserting. How are you? How are you in your Christian life? Sabi ng Bible, huwag tayo makipamatok, tapos huwag tayo umayon, ang dami yung bawal. Pero kung minsan, pagdating dito sa Word of God, sabi niya, hindi matatransform, hindi marinig ang mic mo pag wala ang Word of God. Pag ang isip mo ay puno ng pattern of this world, hindi mo siya pinuno ng Word of God, ang buhay na ito puro madramahan, puro unfairness, hindi fair, unjust, walang justisya, hindi ako maintindihan, kawawa naman ako. Puro ka ng buhay, puro ito is salita ng Diyos, hindi ang drama. Dahil ang sentro si Lord, hindi na yung buhay mo, kundi kakayanan ng Diyos na mag-aayos sa buhay natin.
Ano yung drama? Ang drama, lagi sa'yo nakafocus. Hindi nila ako naiintindihan, but God understands. Hindi ko kaya. God said, you can do it. Kung mga lahat ng katrabahan mo, pag pinuno mo salita ng Diyos, hindi malalagay ang drama. Bakit puno tayo ng drama? Kasi kulang tayo ng salita ng Diyos. Why kulang? Kasi ang ina-entertain mo yung pattern of the human. Pag puno tayo ng sistema ng mundo, lahat na nangyayari sa mundo, alam natin, hindi na tayo nag-memorize. Ito mga Sunday school students, nag-memorize sila ng Bible verses. Ito ang iba. Ito ha, matatanong ako, sino rito yung mayroong bagong Bible verse? Yung tuwing lang na ito, na-memorize niya. Sino may bago? Yung may bago. Okay, di ba? Sabi ko ng Bible, do not think of yourself more highly than you are. Alam niyo, sinasabi niya rito, kapag lagi mong ini-insert ang sarili mo sa isang situation, parang inilalagay mo yung sarili mo na kahabag-habag ka, kaawa-awa ka, nakakalimutan mo ng mga pangako ng Diyos na you can do all things through Christ. That you are more than conqueror. Wala na. Ang salita ng Diyos na tapunan na. Ang mga ganda pangarap ng Diyos wala na kasi ikaw na pumalit. In-insert mo na lahat ng kahirapan mo sa buhay. Puno ka dramahan. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka naman. Ganyan eh. Kung gusto natin puno ka naman, kawawa ka naman. Punta tayo na next slide, ha? Punta natin next slide. Ito sabi ng Bible. For just as each of us, sabi niya, has one body with many members. So pumasok kayo si Paul sa loob ng church. Pumasok sa loob ng church. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Para sasabihin, parang isang katawan natin, iba-iba ang function, iba yung function ng kamay, ng paa, ng tenga, ng ilong, ng mata. So, pero isang katawan siya. Ganon din naman, so in Christ we. So in Christ, so tayo, though many form one body, marami tayo, pero isang katawan ni Kristo. And each member belongs to all the others. Bawat isa, connected sa bawat isa. Bawat isa ay mahalaga, bawat isa. Nakakita na ba kayo ng driver ng jeep o kaya ng bus na mayroong konduktor? Sino nakita sa inyo? Driver ng bus, may konduktor? Sa tingnan niyo ko yung driver ng bus, siya pa rin ang maniningil. Ano mangyayari sa bus? Makakalayo ba? Ano ba ang sisingilin ay, sabihin natin, palagay natin na 10 pesos at saka lagay natin mga 65 centavos. 10 pesos at 65 centavos. Ang lahat nagbibigay ng 1,000. Sa palagay niyo, madaling magsukli sa driver? Paano siya nadali? Pag mayroong konduktor. Siya driver, pero may konduktor, may maniningil. Dito, ganun din. Sa loob ng church, may kanya-kanya tayong function. Amen? Isipin niyo, alam niyo ba na nagpapayo ako ng church? Dahil na ako yung nagpayo niyo ng church, hindi ako marunong mag-gitara. Magpapayo na ako ng church. Niyakap ko talaga yung gitara. Nandun ako sa loob ng church namin. Sabi ko, Lord, susunod po ako dun sa payo ni church na gusto mo, pero hindi ako marunong magpakanta. Niyakap ko siya, yung gitara. Tapos, sabi ko, Lord, kailangan ko unang matutunan ang kanta rito. Una ko natutunan yung Count Holy Spirit. Sumunod, this is the day. Yun lang ang dalawang kantang alam. Kaya pagpunta ko doon, nagpayo din ako. Sabi niyo pakanta ko. MC ko, pakanta ko. Ako pa rin nag-preach. Ako lahat. Nakatagal po yung 4 na taon, pero wala pang 6 na buwan. Nung lumago yung church, naglilitawan yung mga worker na pinadala nila. Nagkaroon ng drummer. Pero lahat akong tayo na. My only point is, nung umpisa, ang hirap. Ganon din sa loob ng church. Sa loob ng church, pag may ministry ka, pagtapatan mo kasi kailangan ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka dyan. Sabi mo, huwag kang palait-late. Ako, pag hinanong mo is yun, sabi mo, huwag kang palait-late. Huwag kang absent ng absent. Ngayon, ito, minsan sabi ni Paul, we have different gifts. Iba-iba tayo ng kaloob. Kaya hindi napansin kung si Kuya Meron, nung nakaraan, nag-preach siya rito, nag-ayos pa ng video. Tapos yung sa multimedia. Maawa naman ba yun? Tuloy, alam niyo ba yung nakaraan, yung video nung nakaraan? Dahil hindi siya yung may hawak, nakulang lahat. Naputol-putol.
Sabi niya dito, makinig kayo ito, very strong na yung sinasabi ni Paul, ha? Very strong na ito, ha? We have different gifts according to grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. Kung paglilingkod ka, huwag aarte-arte. Uy! Sabi ko sa kanya, huwag aarte-arte. If it is serving, then magmarites ka. Hindi naman serving, di serve. Teaching, then teach. Yung iba, serving, iba ginagawa, nagmamarites. Ang tawag dyan, naglilingkod sa kay Lord. Ang pati, dito sa sabi ko, very strong. If it is teaching, then teach. If it is encourage, then encourage. Are you an encouragement? What do you share? Ano sinishare mo? Encouragement ba? Encourage ba siya? O drama? Tandaan nyo, paano malalaman na drama ang binigay sa'yo? Mataas ang spirit mo kay Lord. Nung kinuwento ka ng human drama, bagsak ang spirit mo. Parang ayaw mo na maglingkod pero nagdalit ka kung sino makapapira niya. Yun ang drama. If it is giving, then give generously. Kung pagkakalog, magbigay ka ng sabi niya ng generous. If it is to lead, then do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So dito, sinasabi lang natin, all of us, tayong lahat na nasa paglilingkod sa Panginoon, lahat tayo ay interconnected. Lahat tayo interconnected. Hindi pwede mayroong isang pagpabayaan. Kaya bawat ministry ng bawat isa ay importante. Hindi pwedeng iwanan. Palapakan natin siya. So, gusto ko lang makita dito, sinabi ni Paul, ang paglilingkod natin para sa Kanya. This is not about you, this is not about me, this is about the Lord. So sabi niya, in Christ, we, though may form one body, and each member, look at this, each member belongs to all the others. Kasi interconnected na bawat isa. Konektado bawat isa. At hindi mo pwede magpabaya. Sabihin mo sa kabila, sa katabi mo, huwag kang magpabaya. Sundan mo, mahiya ka kay Lord. So, tandaan nito ha. Ano yung number 1 natin dito? Ano ay title natin? Okay, 1, 2, 3. Hoy, ano yung team? Ano yung team natin? Okay. Kapag ka ang ministry mo na part ng pangharap ni Lord para sa iyo, wala kang oras dyan. You are concentrating on human drama, which is the pattern of this world. Wala ka na iniwanan mo na siya. Ayaw na. Mas mahal ka na sa iyo ang mundo kaysa yung lumikha sa mundo. So, number 1, sabi natin, inserting. Number 2, number 1 is teaching. Number 2 is inserting. Ang inserting, lagi mo pinapasok yung sarili mo. Tandaan nyo, ministry is Jesus. It's not about you. Sabi mo sa katabi mo, it's not about you. Now, pagka sa pangatlo. Dito. Sa pangatlo, sabi ni Paul, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ano sabi niya? Siya, panatiliin mo yung sigasin mo ng paglilingkod sa Diyos. Alam mo yung sabi ng fervor? Yung passion, yung init, yung gigil. Dapat hindi na mabawasan. Dapat, nung ikaw ay pinagpala ng Diyos, mas mainit ka dapat. Kung dati nung hindi ka pa pinagpapala, dumadating ka ng 9:30, dapat nung pinagpala ka, 9:29 nandito ka na. Amen? Mapalapakan natin siya Lord. At least ang bago, hindi na yun. At least ang bago. Ngayon ito, pinagpala ka ni Lord eh. Pero ano nangyari? Lalo kang nawala. Nawala, ito, hindi ka na nagkulang sa zeal. Hindi na nagkulang yung gigil mo. Yung spiritual fervor in serving the Lord, nawala. Nawala talaga. Bakit? Kasi na, hindi naganap sa atin yung tinatawag na renewing of your mind. Pag na-renew ang isip natin lahat, tama ang foundation ng ipaglilingkod kay Lord, lagi na nagmamadali. Pag sa atin, una si Lord. Sabi mo sa katay mo, una si Lord. Ilakas mo. Sabi mo, una si Lord. Sabi pitik sa iyo, una si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Look at this. Never be lacking in zeal. Huwag mawawala o huwag magkukulang yung gigil mo, yung sigasig mo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat lalo ka ng gigil, yung spiritual fervor, serving the Lord. Mas lalo kong gigil ngayon na mag-serve, lalo na pinagpala ka ng Panginoon. Sabi
kaya ito, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people who are in need. O nangyari sa'yo, nung pinagpala ka ni Lord, lalo ka naging maramot. Ay, share with the Lord's people who are in need. Alam niyo, hindi ko naman tinataas ang Santos family. Pero pagdating talaga nila dito, they share what they have. Palapakan naman natin ito sa buhay ng Santos family. Hindi sila tinatawag gano'n. Grabe yung impact na ginawa ng talaga sa buhay. Alam niyo, kung hindi sila naglilingkod para ngayon, hindi lang gagawin yun. Magkano ang budget every Sunday? Hindi sila tinataas. Pero talaga sabi ng pastor, ako nga namin pagpapakain sa church every Sunday. Palapakan naman natin ito. Salamat ngayon kasi pinakinggan nila yung pangungusap ni Lord. Pero kasi yun, talaga natin pinag-ibig. Lord, kung ito kami kulang ng budget, tulungan mo kami. So hindi kami binigyan ng budget, binigyan kami ng tao na magbabudget. Okay, salamat sa Panginoon. Tuloy ng Panginoon sa buhay nila. Now, tuloy natin ito ha. So they are sharing with the Lord's people who are in need. Tayo lahat yun. Now, practice hospitality. Ngayon, ano ito ba? Kapag hindi ganito ang paraan ng pag-iisip mo, ito effect ng drama ha. Yung human drama, mainit ka sa Panginoon. Nung nakausap mo siya, nasalinan ka, nawala yung gana mo sa paglilingkod. Yung church na nanahimik, pinipintasan mo na ngayon, galing ka na sa pastor, sa mga worker, sa mga leader, sila na ngayon ang problema mo. Nawala na yung init mo sa paglilingkod. Bakit? Ano yung human drama? Na-installan ka ng maling paniniwala. Yun yung installing. Pangatlo. Di ba pag may install ka na drive, mga question, legit ba yan? Original ba yan? Yung driver na yan, i-install mo sa laptop mo? Pag nakareceive kayo ng information against sa kay brother, kay sister, sa church, or anyone, question, legit ba yan? Huwag kang babalik na i-installan yung utak mo ng mga negabi mo. Ang bunga na walang kalagana sa paglilingkod sa Panginoon. Mararamdaman mo yan. Pag yan ay human drama, nawala ang init mo sa paglilingkod. Inalis niya yung pananaw mo sa Diyos. Yung God's promises na wala. Nag-focus ka sa bagay ng this world, yung mga bagay ng panlupa. Nawala yung init mo. Question, kung ikaw dati mainit sa paglilingkod, bakit nawala yung init mo? Ano nangyari sa'yo? Sabi mo sa katanong, ano nangyari sa'yo? You ask. Ano nangyari sa'yo? Bakit yung init mo, bakit nawala? Tinatawag natin human drama. Nawala na yung, listen ha, nawala na yung pagiging maglalaki mo. Yung sinabi natin kanina sa second memo, inserting, lagi mo sinasali yung kawawa mong buhay na kawawa naman. Puro akong problema. Kapag naman ako, mamamatay na nga ako mamaya. Ganun, wala na akong nakakita maganda. Puro mga bagay na nakaka-down sa iyong buhay. Ang tawag doon, human drama. Nawala na si Lord. Nawala na si Jesus Christ. Lumiit na ang tingin natin kay Lord. And this is the effect. Yung pagiging joyful mo natin ay may pagsubok. Ang buhay ng Kristiyano kasi ang tunay. Pero may pagsubok na ayaw ko ng patin. Wala nang pagiging joyful. Kailan naman natin ang joyful pag meron answer prayer na ulit? Pag nagkaroon ka na ulit ng bagong realization. Dati, matulumin mo kapatid sa mga kapapiyan. Ngayon, maging boksingero ka. Maging boksingero ka. Hindi ka na naging karatista. Karatista, lagi bukas. Ano ba? Naging madamot ka. Hindi ka na hospital mo. Ayaw mo na dinadalaw ka sa bahay. Ay, pwede ba tayo magkita? Sharing lang tayo. Dati okay ka. Pero ayaw mo na. Tingin mo sa kanya, gastos. Sabi sa kanya, ikaw ba yun? Installing. What do people install to you? Ano pinapasok sa isip mo? O kahit tayo sa Liberia na, ganda lang usapan, ganda ko na ito. Hindi na gastos. Tinatawagin mo ito mga dito. So alam ko kasi, noong Webes, may usapan kami na pupunta kami sa Liberia. Noong Webes. Ang ganda ng plano namin. Nung linggo yun. Nung pumunta rin ilang araw bago mag-Webes, basta wala tayong budget. Kasi magpapagababay na tayo sa likod. Okay, sige, sa kalalaki tuloy. Baka naman sa dala dito, Webes, makatuloy na kami.
So, sinasabi lang dito, please, watch out na watch out. Itong effect ng human drama. Tatanggalan kaya ng sigasig sa paglilingkod. Hanggang sa ikaw na lang gusto maglingkod, dati mo siya kasama, kapatid, brother, sister, asawa, jowa, wala nang gana. Nawala na yung sino, lacking na. At yung spiritual fervor, yung bigil, yung passion, wala na. Kapag na-installan ka ng human drama, nawawala ang nakapangarap ng Diyos na magaganda para sa'yo. Yun na ang pinapansin. Napunta tayo sa second one. Verse 12. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Kung baka titignan mo ito ayon sa kahabagan ng Diyos. Kahabagan ng Diyos, ha? Ayon sa kahabagan ng Diyos. Sabi niya, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. 12. That's 12. Do not conform to the matter of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ulitin ko ulit. Pag hindi nagkaroon ng renewal of your mind, there will be no transformation. Hindi ka makapag-iisip ng mga bagay na panlangit at hindi mo siya magiging priority. Pag hindi puno ang isip mo ng salita ng Diyos, wala kang pang-check kung tama ba itong ginagawa mo o hindi. Bigyan ka ng example, huwag kayo magalit sa akin. Mag-February 14, may mga kilala tayo mga may asawa, patatong doon sa mga walang asawa. Mga nasa abroad, may mga chinachat sa Pilipinas sa mga single. May mga kilala tayo mga kaibigan. Umuwi na February 14 ng Pilipinas. Hindi alam ng misis. Kasi may kinatagpo siya nito. Masakit yun. And some of them confessed because they were Christians. Kasi mga magjowa, mag-February 14. Anong plano mo? Parte ng disholding ba? Pupunta ka rin ba sa lugar na malamig? Siyempre hindi. Dahil Christian na. Pero sa partner of this world, you must know how to test and approve what God's will is. Dapat alam mo kasi napuno yung utak mo ng salita ng Diyos. Sasabihin ng mga kalalakihan, ipatunayan mo, mahal mo. Ibigay mo na hinihingi ito. Alam mo, mali. Pag ginawa niya sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo, iwanan mo na. Ulitin ko, sabihin mo sa katay mo, iwanan mo na. Pag hindi niya yan, hindi ka palahunan, hindi ka sali, iwanan mo na. Sabihin mo, isang tabi mo, iwanan mo na. Ulitin ko lang ulit ha. Is it legit? Totoo ba magmamahal ito? Bakit ganito? The reason why I'm telling you all of this, sino magsasabi? Sino magsasabi? Lahat ng ini-install sa atin ng social media. Kumusta ang effect sa'yo ng social media? Lalo ko bang na-encourage mag-serve kay Lord? O napanood mo lahat ng mga nakakontra sa Bible, may mga grupo ng mga Christians na sila lang ang tama. Galit sa lahat ng mga kilalang mga speakers. Awang-awa ko sa kanila. Galit sila kay Brother Eddie, kay Benny Hinn, lahat. Sila lang naman tama. Galit sila kay Joel Osteen. Ang dami na kagalit. Mga ginagamit nila sa social media. At sila lang naman tama. Anong effect sa'yo ng social media? Ini-encourage ka ba niya lalo mag-serve kay Lord o tinuturuan ka niya maging kritiko? Tinuturuan ka niya na ng mga bagay na kung paano ka maglilingkod dapat sa Panginoon. Kaya you have to check what is being installed to your mind, into your memory. Kapag nawala na yung gana, atras tayo, atras. Pag nawala na yung gana mo dito, never belonging in sin. Pag nawala na yan, yung question, kung sino lagi mong kausap, bakit nawala na ako ng gana sa paglilingkod? Bakit yung dati kong Christian na yung isa naman ko, hindi ako lumalim? Lumipas na maraming tao, naging worse ako. Why? Sino nag-i-install sa'yo ng mga information na dapat lumakas ka? Dapat ikaw ay nagpatuloy sa buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Nawala na yung joy mo. Lagi ka nakafocus sa kadramahan mo sa buhay. Wala ka rin pambiling bigas. Wala ka rin pabayad sa kuryente. Mamaya, alas na sa hapon, papatayin ako. Ganun lang ako yung buhay. Puro yung madura. Hindi na si Lord ang focus. Ang dami sa ating pabigto na yan. But you have to be careful. Sabi mo sa katayo, you have to be careful. You have to be careful what is being installed to you. Ano yung pinatransfer sa mind mo? Nakaka-encourage ba? Lumalakas ka ba? Nalala ko noon? Years back, sabi rin sa kapatid, Pastor,
Ayoko na po mag-ministry. Years na. Doon ba tayo sa kabilang church? Doon sa may monumento. Sa may monumento, sa may tropical hut. Sabi ko, bakit? Ayoko na po mag-involve sa ministry. Sabi ko, sige, ginawa ko sa kapatid na doon. Sinama ko sa ganito, sa Bruce. Kasi doon po galing ko doon. Sabi ko, hindi punta tayo dito. Nung malapit na kami, sabi ko, di ba sino tumawag sa'yo para sa ministry na yan? Oo. Sige, sabi mo sa kanya, ayaw na sa paglingkuran. Sige, mo sa kanya, ayaw na sa kanya paglingkuran. Umiyak mo siya. Kailan nangyari yun? Nung nagpapapray siya na, nung una kasi nagpapapray siya na maging successful yung kanyang kurso, natapos siya. Nagtagumpay siya, natapos siya yung kurso niya. Tapos doon, nung magtagumpay siya, ayaw na niya maglingkod kayo. Marami siyang reason. Siyempre, hindi mo naman lang ikaw sundo mga nasa ministry. Ano ba ang reason mo? The fact na ayaw na maglingkod sa Panginoon, ibang usapan niya. Tapos pag kinakausap mo siya, ganyan, nagpiprit sa ganyan. Nagtatago yung mukha niya doon sa tao sa unahan. Ano ba, may tao dyan? O gano'n siya. Kailangan magkatapat siya. Ayaw na magpakita sa akin na nagpiprit sa mo. Gumagano'n ako, sinisilip na ako. Tapos lagi nagpapadali lumabas. Hinahabol ko. Unti-unti nag-withdraw. Ayaw niya. Nakalungkot, ang pangarap niya mag-asawa ng pastor. Ang nangyari, balik sa ministry, sabi ng kapatid niya, pastor, sabi ng kababata kapatid niya, pastor, pag-pray mo nga ako yung kapatid ko, bakit? Nagmumura na po Gano'n? Opo, nagmumura na po. Sige, pag-pray natin. Ano nangyari niya? Mag-uusap kami ng ayaw niya ng correction. He hates correction. I said, she kasi babae. Nag-video, page, sinachat ko, ayaw kayo mag-usap. Nakalunok ko, nakapag-asawa na unbeliever. Nabuntis siya ng isang unbeliever. Ang pag-asawa na unbeliever. May heartbeats. Malapit sa akin yung tao yun. Pero nung hindi siya, wala, ayaw ng correction, ayaw ng advice. Ayaw na mag-ministry. Siyempre, sa ministry, lagi mayroong problema sa kasama mo sa ministry. Hindi perfecto yung mga tao yan. Tanda nyo sa loob ng church na tayo hindi perfecto, pinagsama-sama sa isang bahay. Ayaw mag kayo umasa na lahat sila perfecto. Dapat ako ganito, dapat lahat kayo ganyan. Magkakaiba tayo. Pero po ito, tinukwento ko sa inyo, nawala yun eh. Nawala siya tayo nananaluhan. So, ano po ibig kong sabihin? Nawala yung bigil. Nawala. Yung pangarap niya, pastor, sa'yo mo lang ito sa kapila. Gusto mo mag-asawa ng pastor. Gusto mo maging pastor siya. That was a dream. Bago pa na siya pumasok doon sa kanyang kurso kinuha. Pray namin yun. Wala siya natapos yung kanyang kurso. Nalulungkot lang ako kasi. Umatod siya sa unbeliever. Hindi na umatod ng church. Umatod sa unbeliever, part of the word, nabuntis sa unbeliever, sa nagpakasal siya. Sa unbeliever. Hindi na rin pangarap na niyo sa kanya. Alam niya, pangarap niyo sa kanya. What I tell you now is this. Avoid human drama. Yung mga ini-install sa ating information, tiyak ninyo kung legit. Masasabi nyo yan ay nakapater sa mundo ito pag tinanggalan kayo ito ng gana sa paglilingkod. Pag ikaw ay may nag-share sa'yo at lalo ka nag-init sa paglilingkod, hindi yung nawalan ka ng gana. You thank God. Pero pag nawalan ka ng gana, tapos yung gigil mo, yung passion, na dapat lalo ka nagigigil na wala. Why? Pagka ganun, stop it na. Stop communicating with those people. Humanap kayo ng mga tao pwede mag-lift up ng inyong spiritual life. Humanap kayo ng mga tao na pwede makatulong sa tatangan ng ating buhay pananampalataya. Amen now. Ito tayo ulit sa ating team. Bago tayo pumunta sa conclusion natin. Ano yung ating team ulit? Okay, tatlong letter D yan ha. Tatlong letter D. Drama, destroy dreams. When human drama tries to destroy. Sumusubok lang naman yan eh. Kaya yan, alam nyo, kaya nagtatagumpay yan. 2 reasons lang. Yung word na justification, hindi yung drama, ginajustify mo. Tapos number 2, rationalization, yung mali tinatapon tama. Human drama yan. Tapos makita mo na yung resulta. Ito, susubukan ka lang yan sirain. Yung iba, nagpasira. Yung iba, kasalukuyan sinisira. Ine-entertain talaga yan. Yung iba naman, will decide today. Stop it. Ayoko dito. I need to continue a life that was destined for me. So, yung God's dreams, yung pangako ng Diyos, nawala na ito.
Mas inintindi niya na kadramahan sa buhay, tungkol sa sarili niya, kawalan niya ng pag-asa, na siya kawawa, na siya pinabayaan na lahat sila unfair, silang lahat mali, ako lang ang tama. Ganun, na human drama. Tapos yung influence niya, pag nag-share siya, mawawalan binagdaan sa paglilingkod yung mga kausap niya. Sabi mo sa katabi, hindi ka ganun. Hindi tayo ganun. Okay, punta tayo ulit sa ating number 1. Ano yung number 1? Insisting. Number 2? Inserting. And number 3? Installing. Tingnan mo kung tama ini-install sila. Is it legit? Original ba yan? Information na yan? Does it make me closer to God? Pag ba ako siniran mo ng mga ganyang kwento, lalo ba akong umiinit sa paglilingkod sa Panginoon? O lalo akong nawawala ng gana? Let's go to conclusion. Keep God's dreams alive, not your dreams. Hayaan mo maging buhay ang mga pangarap ng Diyos para sa iyo. Hindi yung mga drama ng buhay na ito. Kung meron ka rin mapukukwento, kung meron kang bukang bibig, gawin mong bukang bibig ang mga pangarap na yun sa buhay mo, hindi mga kadramahan. Yung mga bagay na nakawawa ka naman. Tandaan niyo, when you speak about God's dreams, God will continue to bless your life, and you will see and observe the changes in your life. So, kung bukang bibig mo drama, baliktarin mo. Keep God's dreams alive. Not your life. Dear God, help us see the light. Give us hope, teach us wrong from right, so we don't have to hear their screams, and we can all just live in peace. Please show us how to love again.